video ni Naomi Porta, isang 18-year-old na Pilipinang migrant student matapos ibahagi ang kanyang proud moment. Bilang pagpupugay sa pagiging kauna-unahang Pinay na valedictorian ni Naomi sa kanyang university sa New Zealand, nag-perform ang kanyang schoolmates ng kapahaka. Ito ang traditional dance ng katutubong lahi ng bansa na ang tawag ay Maori. Yung equivalent po nun sa Philippines, graduation. Pero ang tawag po dito, prize giving. Hindi ko po talaga alam na magkakaroon ako ng award. Kaya sobrang nabigla po ako. Nung bigla pong tinawag po yung pangalan ko sa DOCS Award. Yung DOCS po, ayun po yung pinakamataas na award sa buong school. Nung pagkabigay po sa akin ng mga certificates and medals, tapos bigla po silang tumayo lahat. Tapos nagkaka po sila. Sobrang sarap po sa pakiramdam. Kasi po, sobrang taas po nung type ng respect na binibigay po sa isang tao pag binibigyan po kayo ng haka. Ang ibig sabihin ng kappa ay group, habang haka naman ang tawag sa kanilang wardans. Noong sinaunang panahon, ginagamit ito para pasiglahin ang mga mandirigma bago makipaglaban. Ngayon, sinasayaw na ito tuwing may celebrations or ceremonies, paraan upang ipakita ang strength, pride at unity ng mga Maori. Dahil forklift driver ang tatay ni Naomi sa New Zealand, nagkaroon sila ng pagkakataong tumira doon. Nag-migrate kami dito August 2023. Bale, OFW po yung father ko. Nag-work po siya dito sa New Zealand for 4 to 5 years. Binigyan po sila ng immigration, ng chance para kunin yung families. So, tinik ng father ko yung opportunities. First time lang po namin pumunta sa New Zealand. First time ko lang po makasakay ng aeroplano. Lahat po talaga bago sa akin. Kaya sobrang na-excite ako, kinakabahan. Ano pa yung mga nangyayari? Dating nakatira sa Cabuyao, Laguna ang pamilya ni Naomi. Dahil lumaki sa hirap, ito ang nagsilbing inspirasyon niya para maglakas loob sa pagiging migrant student. I saw that as an opportunity para hindi ko maisip yung sasabihin ng ibang tao kasi lagi kong iniisip na lahat ng tao may sarili-sariling problema. Sobrang hirap ng buhay. Tapos nakikitira lang po kami sa lola ko. Nakakahiya na makiasa sa ibang tao. Kasi po kami lagi yung parang kulelat sa pamilya. Nagkaroon po ng opportunity para kunin kami dito. So, ayoko pong sayangin yung pagkakataon binigay sa amin. Bukod sa pagiging academic achiever, student leader, at content creator, working student pa siya bilang kitchen assistant sa isang ospital. Sobrang binabalance ko po yung oras ko. Good thing po, almost lahat po ng school dito sa New Zealand. Free po yung lunches nila dito. Halos free po yung utilities. Marami pong free. So, yung na-earn ko po na money, tumutulong po ako sa family ko. Pagbabayad ng expenses po here, mahal po yung lifestyle po para ma-maintain dito. So, nagtutulong-tulong po kami. Bago man sa simula, nakatulong sa kanyang adjustment ang natural na pagiging friendly ng Kiwis o New Zealanders. Ayun po yung isa sa mga nagustuhan ko kasi sobrang na-feel ko po na welcome po ako, na tanggap po nila kung sino ko at saka yung differences po ng iba't ibang lahi. Sobrang diverse. Kaya naman, ang naging reminder niya para sa sarili, always be kind to others. Always be nice sa mga taong nakapaligid sa inyo. Be respectful po towards other as well as your culture. Wag na wag niyo pong pagtatawanan kasi po magkakaiba ng culture yung iba't ibang bansa. Maging open-minded sa lahat ng culture na makikita mo or ma-experience mo sa buhay mo.